Bago ko po simulan ang ating kwento mga kakwentong kalakbay, iniimbitahan ko po kayo na pasyalan po ang bago naming channel, ang Missions Horror Stories. Sigurado po ako mga kakwentong kalakbay na magugustuhan at maiibigan niyo po ang bago naming channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Simulan na po natin ang kwento. Ang ek-ek ay isang uri ng aswang na kayang gayahin ng boses ng isang tao na malapit sa bibiktimahin ito. Ito ang kanilang kakayahan para mas mabilis nilang makuha ang kanilang bibiktimahin. May kakayahan din silang mag-anyong ibon o kaya ay aso. Mabilis silang kumilos at nagtatago sa kadiliman. Ang lahing ito ay pinaniniwalaan ng mga sinaunang ninuno ng mga Pilipino na isang sumpa na ipinasa sa mga angkan hanggang sa dumami at nagkalat. Likas na sa atin ang maging matulungin sa ating kapwa, lalo na at kung alam natin na may kakayahan tayong tumulong. Subalit paano kung ang makakaharap mo sa isang laban ay ang taong matagal mo nang hinahanap at gustong makasama? Handa ka bang maging masama para sa iyong sariling interes? Magandang araw sa mga masugid na tagapakinig sa kwentong kalakbay. Ang kwento nating babasahin sa araw na ito ay mula kay Ramil. Hindi niya tunay na pangalan. Nangyari ito noong taong 1978. Ilang dekada na ang nakaraan. Subalit para kay Ramil, sariwa pa rin sa kanyang isipan ang kababalaghan na nangyari sa kanya noon. Magandang araw, Sir Proy. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Ramil. Taong 1978, sa isang bayan ng Aklan kami nakatira ng aking pamilya. Nasa 30 taong gulang na ako noon. May asawa na po ako noon at isang anak na 9 na taong gulang. Ang ikinabubuhay namin sa Aklan ay ang pagsasaka. Napakalawak na palayan ng aming tinataniman na pagmamayari ng isang mayamang tao sa aming bayan. Kami ang suki niya sa pagtatanim at pag-aani ng kanyang palay. Minsan din kami ang kinukuha niya na mag-angkat ng mga palay sa ibang bayan. May kaibigan nga pala ako na itago ko na lamang sa pangalan na Beloy. Gaya ko ay may pamilya na rin siya. Yun nga lang, mukhang pinalad siya sa mga anak dahil 3 na ang mga ito. Samantalang ako ay isa pa lang. Maselang kasi magbuntis ang asawa ko noon, Sir Proy, na itago ko na lang sa pangalang Lani. Kaya't kahit na gustuhin namin na magkaanak pa, ay pinili na lang namin na hindi na. Natatakot din kasi ako sa magiging kalagayan ng asawa ko oras na mabuntis siya. Mayaman sa malawak na palayan ng probinsya namin. Mayaman din pagdating sa pag-aabaka at pangingisda. Pero ang pinaka-ikinabubuhay ng mga tao sa aming probinsya ay ang pagsasaka. Maswerte na rin ako sa trabaho ko bilang magsasaka. Dahil kahit papano ay naibibigay ko ang pangangailangan ng asawa at ng anak ko na si Ninyo. Masayahin ang pamilya ko at kontento na sa kung ano ang meron kami sa buhay. Nagtayo rin ng maliit na tiyangge ang asawa ko sa labas ng aming bahay para daw kahit papano ay may kinikita siya kahit na nasa loob lamang siya ng bahay. May mga pagkakataon din na nagtitinda ako ng tuba na siyang kinukuha ko sa mga puno ng nyog kapag tumutungo ako sa bukid. Bukod doon ay may alaga pa kaming 2 kalabaw na siyang pinagkakaabalahan ko rin kada umuuwi sa bahay. Madalang din kasi ang pagtatanim ng palay at ang pag-aani nito. Kaya kinakailangan ko rin magsikap para makaahon sa buhay. Maging pag-aalaga ng manok at baboy ay pinasok ko na mula sa natipon namin na malit na pera ng aking asawa. Hanga rin ako sa kasipagan ng asawa ko dahil nagtatanim siya ng mga gulay sa aming bakuran. Para daw hindi na kami bibili ng gulay sa palengke. Mas nakababawas daw sa gastusin kapag may sariling tanim. Ang nakakainis lang ay minsan kinukuha ng aming mga kapitbahay ang mga tanim namin.
Umabot pa nga ang araw na nagalit ang asawa ko at pinutol niya ang puno ng saging. Pinaggugupit din niya ang mga tanim naming talong, okra, talbos ng kamote at iba pang mga tanim. Mas mabuti na raw na walang makinabang kaysa daw na may tanim kami, pero ang kapitbahay namin ang nakikinabang. Kinausap ko naman noon ang aking asawang si Lani. Nahayaan na ang ginagawa ng aming kapitbahay. Nangako na lamang ako noon sa kanya. Nagagawa ko ng mataas na koral na nakapalibot sa aming bahay. Tuwang-tuwa naman siya dahil maganda raw ang naisip ko. Kaya tuwing galing ako sa bukid o sa palayan, ay unti-unti kong ginawa ang koral hanggang sa matapos ito. Isang araw, nagulantang na lamang ako kay Beloy nang maaga siyang tumungo sa aming bahay. Pawisan siya at namumutla. Agad ko siyang nilapitan para harapin at papasukin sana sa bahay nang tumanggi siya. Nagmamadali raw siya at kinakailangan niya ng tulong ko. Noong una ay hindi ko siya maintindihan hanggang sa sinabi niya sa akin na nahimatay raw ang asawa niya at nagdurugo ito ng walang tigil. Humingi siya sa akin ng tulong na humanap ng tricycle na magdadala sa asawa niya sa ospital at siya raw ay bubuhatin ng asawa niya palabas ng kanilang bahay. Malapit lang din kasi ang bahay ni Beloy sa bahay namin, kung kaya't hindi naman nagkakalayo. Agad akong tumungo nun sa kanya. Binalingan ko si Lani at ang anak ko. Pinapasok ko sila sa loob ng bahay at hintayin nila ako hanggang sa makabalik ako. Sumunod naman si Lani sa akin at sinabihan kami ni Beloy na mag-iingat. Bumalik si Beloy sa kanilang bahay at ako naman ay agad na tumakbo patungo sa bahay ni Mang Sael. Nagulat pa ang matanda sa akin. Nang maaga pa lang ay nasa bahay na nila ako at tinatawag siya. Agad ko namang sinabi sa kanya na kailangan ng tulong ni Beloy. Hindi naman siya nagdalawang isip at agad na pinandar ang kanyang tricycle patungo sa bahay ni Beloy. Nang nasa bukana pa lamang kami ng daan, ay natanaw namin si Beloy na tumatakbo habang karga-karga ang kanyang asawa. Muntikan na akong mapamura noon at takang-taka nang makita ang napakaraming dugo sa katawan ng asawa ni Beloy na si Aguada. Halos magkulay pula na ang suot nitong bestida at dumadalo rin ang dugo sa katawan ni Beloy. Tumakbo ako patungo sa kinaroroonan ni Beloy, tapos ay tinulungan ko ito sa pagkarga kay Aguada. Noong masilayan ko ang mukha ng asawa niya, ay putlang-putla ito at mukhang nag-aagaw buhay. Pagkarating namin sa loob ng tricycle ni Mang Sael, ay agad na itong pinatakbo ng mabilis ng matanda. Habang nasa biyahe ay tinanong ko si Beloy kung ano ang nangyari sa kanyang asawa. Hindi niya raw alam kung ano ang nangyari kay Aguada. Buntis daw ang asawa niya at baka raw nakunan ito. Sinabi ko naman sa kanya na kung talagang nakunan si Aguada, ay bakit napakaraming dugo na lumabas sa katawan nito. At yun din ang hindi alam ni Beloy kung bakit. Biglang sumingit sa usapan namin noon si Mang Sael. Bakit hindi mo dalhin sa albularyo si Aguada, Beloy? Baka inaswang siya o kaya naengkanto. Wika ni Mang Sael. Mang Sael, hindi ako naniniwala sa mga ganyang bagay. Buntis po ang asawa ko, kaya kinakailangan ko siyang dalhin sa ospital. Sagot naman ni Beloy kay Mang Sael. Hindi naman na sumagot pa ang matanda, tapos ay nagkibit balikat na lamang ito. Pero mas binilisan niya pa ang pagpapatakbo sa tricycle. Sa mga sandaling iyon, ay napaisip din ako sa sinabi ni Mang Sael. Napaka-misteryoso naman kasi ang pagdurugo ni Aguada kung nahulugan lamang ito ng bata. Idagdag pa na namumutla ang babae at mukhang nag-aagaw buhay. Hindi na rin kasi iba sa aming baryo ang kwento tungkol sa mga aswang. Halos ang ilan na kasi sa amin ay nakakita na ng mga aswang at ang iba namang hindi naniniwala ay ang hindi pa nakakakita at kabilang na doon si Beloy. Maski sa mga pamahiin ay hindi siya naniniwala. Lumaki kasi si Beloy sa syudad at halos ng paniniwala niya ay doon galing. Kaya't mahirap siyang paniwalain sa mga kwentong baryo at pamahiin.
Panay ang dasal naming dalawa habang naghihintay na makarating sa ospital sa bayan. Tinatawag ni Beloy ng ilang beses si Aguada para hindi ito mawalan ng malay. Nung nasa ospital na kami, ay tinulungan ko si Beloy na buhatin si Aguada. Si Mang Sael naman ay tumawag ng mga doktor at nurse para tulungan na dalhin si Aguada sa may emergency room. Nang dumating na ang stretcher at ang mga nurse, ay hinayaan na namin si Beloy na sumama sa mga ito para samahan si Aguada. Naiwan kami sa labas ni Mang Sael at naupo sa upuan na naroon. Nang biglang magsalita ang matanda at saka umiling sa mga sandaling iyon. Sinabi niya na sana raw ay hindi magsisi si Beloy oras na may mangyaring hindi maganda sa asawa nito. Nabalaan na rin daw niya ang kaibigan ko at ito na raw ang bahala sa susunod nitong gagawin. Sinabi ko naman kay Mang Sael na hayaan na si Beloy sa kanyang paniniwala at hindi na namin iyon mababago. Niyaya ko na lamang si Mang Sael na tumungo sa munting simbahan sa likuran ng ospital. Sinabi ko sa kanya na kinakailangan naming ipagdasal ang kaligtasan ng asawa ni Beloy. Hindi naman tumanggi sa akin ang matanda at agad akong tinapik sa aking balikat. Sabay kaming dalawa na tumungo sa munting simbahan at saka kami lumuhod na dalawa. Nagdasal kami para sa kaligtasan ng asawa ni Beloy. Hindi kami tumayo ni Mang Sael hanggat hindi natapos ang 1 oras. Kinakailangan din ni Beloy na manalangin. Habang lumilipas ang oras, ay hindi namin mapigilan ni Mang Sael na kabahan. Noong hindi na kami makapaghintay ni Mang Sael, nagdesisyon kami na muling bumalik sa emergency room. Nakita namin si Beloy na nakasandig sa pader habang umiiyak. Agad kaming lumapit sa kanya. Tinanong siya ni Mang Sael kung ano ang nangyari at bakit ganun na lamang ang iyak niya. Nagimbal kaming dalawa ni Mang Sael sa narinig naming sagot ni Beloy. Patay na raw ang asawa niya at kahit ilang beses daw na iniligtas ito ng doktor ay wala na raw. Tinapik ko si Beloy sa kanyang balikat at ganoon din si Mang Sael. Hindi kami nagsalitang dalawa at hinayaan namin na ilabas lahat ng lungkot at sakit na nararamdaman ni Beloy ng mga sandaling iyon. Noong pauwi na kaming dalawa ni Mang Sael, ay sinabi niya sa akin na baka raw nailigtas pa ang asawa ni Beloy kung dinala ito sa albularyo. Sigurado daw si Mang Sael na aswang ang may gawa nun sa asawa ng aking kaibigan. Ang problema nga lang daw ay si Beloy at hindi ito nakinig. Maski ako sa mga sandaling iyon, ganun din ang aking iniisip. Na baka kung sakaling nakinig si Beloy kay Mang Sael, baka nailigtas pa ang kanyang asawa at anak. Paghatid sa akin ni Mang Sael sa bahay, ay nagpasalamat ako sa kanya at nagpaalam. Sinalubong naman ako ng asawa kong si Lani at ng anak kong si Nino noong papasok na ako ng bahay. Binalita ko sa aking asawa ang nangyari at maski siya ay nagulat din. Hindi siya makapaniwala na nangyari iyon sa asawa ni Beloy na kumari niya rin. Sinabi ko naman sa aking asawang si Lani na kailangan namin mag-ingat dahil mukhang may mga aswang na naman na umaaligid sa aming baryo. Tinulungan namin si Beloy sa paghahanda ng lamay para sa kanyang asawa. Wala kasi siya sa kanyang sarili at mukhang hindi pa niya matanggap na wala na si Aguada. Kaya naman kaming dalawa ng asawa ko ang halos nagtulungan para lamang matuloy ang lamay at libing ni Aguada. Ang ilan din naming kapitbahay ay nag-abot ng kanilang tulong at pakikiramay para kay Beloy. Hanggang sa pagdating ng araw ng libing, ay labis ang lungkot at bigati ng aking kaibigan. Wala rin akong magawa ng mga sandaling iyon dahil hindi ko rin alam kung paano ko pagagaanin ang kanyang loob. 1 linggo, matapos ang libing ni Aguada, ay unti-unti na ring nabuhayan ng pag-asa si Beloy. Marahil ay dahil sa mga anak nilang dalawa ni Aguada na naroon pa sa kanyang tabi. Bumalik na rin siya sa pagtatanim ng palay sa bukid. Sabay na rin kaming dalawa na tumungo sa tindahan para magbenta ng mga palay. Minsan ay nabanggit niya sa akin ang kanyang pagsisisi. Kung naniwala lang daw siya kay Mang Sael, ay baka raw nailigtas pa niya ang kanyang asawa
at ang anak sa sinapupunan nito. Ramdam ko ang labis na pagsisisi ni Beloy noon at sinisisi niya ang kanyang sarili sa nangyari. Isang tapit lamang sa kanyang balikat ang aking naibigay noon dahil hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Hindi mo naman alam na aswang talaga ang may gawa noon sa asawa mo, pare. Kaya huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo kasalanan na nawala sila. Iyon na lang ang nasabi ko kay Beloy ng araw na iyon na sinuklian naman ito ng isang tango at ngiti. Lumipas pa ang mga araw at halos sunod-sunod ang patay sa aming baryo. May nabalitaan din ako noon sa aming kapitbahay na bigla na lamang daw inatake sa puso ang ilan at ang ilan naman ay natatagpuan na lamang na walang buhay. Nagsimula nang kumalat ang balita sa aming nayon at lahat ng tao ay natatakot ng lumabas tuwing gabi. Naglalagay na ang lahat ng bawang, asin at buntot ng pagi sa kanilang mga bahay. Kabilang na rin ako roon at ang aking asawa sa takot na baka kami naman ang isunod ng aswang. Isang gabi ay napag-usapan namin ang asawa ko ang tungkol sa albularyo na siyang kilalang magaling sa aming buong bayan. Nabanggit ng asawa ko na kinakailangan naming makausap si Perez Asuncion, isang binatilyong albularyo. Magaling siya pagdating sa larangan ng panggagamot at pakikipaglaban sa mga aswang. Pero hindi siya ganung madaling kausap dahil bukod sa mailap siya sa ilang tao, ay nakatira pa siya sa kabilang bundok. Napakataas ng bundok na iyon at bali-balita sa aming buong nayon na napakahirap daw akyatin iyon bago makarating sa tuktok kung saan si Perez Asuncion nakatira kasama ang lolo nito. Sa tanang buhay ko ay hindi ko pa nakikita si Perez Asuncion. Napaka-misteryoso kasi nito. Pero marami na siyang nagawa sa aming nayon dahil ilan sa mga aswang ay pinatay niya at nagbigay iyon ng kapayapaan sa amin. Ngunit mukhang kinakailangan ulit namin ang tulong niya at gayong marami na namang kababalagan ang nangyayari sa aming nayon. Hindi lang namin alam ng aking asawa kung sino ang maglalakas loob na puntahan si Perez sa kabilang bundok. Pero nabanggit ng asawa ko na imposible raw na hindi nababalitaan ni Perez ang nangyayari sa aming nayon. Gayong tungkol nito ang manggamot at patayin ng mga aswang. Yun din ang ipinagtataka ko ng mga sandaling iyon. Napaisip ako ng malalim kung ano ang nangyari sa isang binatilyong albularyo. Pagkatapos naming mapag-usapan nila ni ang tungkol kay Perez, ay nagpahinga na rin kaming dalawa. Kinabukasan ay nagpaalam ako sa aking asawa para tumungo sa bukid. Masayang-masaya pa kami habang ipinapaalala ko sa kanila ng aking anak na mag-iingat. Tumango naman sa akin si Lani at Nino, tapos ay niyakap nila akong dalawa ng mahigpit. Sabay naman kaming dalawa noon ni Beloy na tumungo sa bukid. Pinakain ko pa muna ang dalawa kong alagang kalabaw bago kami tumungo sa palayan para umani. Habang kumakain ng aming tanghalian, ay hindi ko maiwasan nun ang makaramdam ng kakaibang kaba. Biglang sumagi sa isip ko ang aking magina. Akala ko ay nag-aalala lang talaga ako nun para sa kanila. Pero hindi ko inaasahan na isang masamang balita ang aking nadatnan pagka-uwi sa aming bahay ng hapon na iyon. Nakabang sa akin si Mang Sael. Napatigil naman kaming dalawa ni Beloy at tinanong ko ang matanda kung ano ang kanyang ginagawa roon. At isang balita ang kanyang sinabi sa akin. Nawawala raw ang anak kong si Nino. Tinulungan na rin daw niya ang aking asawa sa paghahanap pero hindi pa raw nila nakikita ang anak ko. Tinanong ko si Mang Sael kung nasan si Lani at sinabi niya na tumungo ito ng barangay para humingi ng tulong sa aming kapitan. Hindi na ako nakapagsalita noon at kumaripas na ako ng takbo patungo sa aming bakuran. Hinanap ko ng buong maghapon na iyon si Nino. Hanggang gabi ay hinahanap ko rin ang aking anak. Hinatid ko muna ang aking asawa sa bahay ng kanyang mga magulang para bantayan siya. Gusto pa sanang sumama sa amin ni Lani
para tulungan ako sa paghahanap kay Nino, pero hindi ako pumayag. Lalo pa at delikado kapag sumapit ang dilim. Sa mga sandaling nasa gubat ako at hinahanap ang aking anak, ay hindi ako nakaramdam ng takot. Sa halip ay mas nangibabaw ang kagustuhan kong mahanap ang aking anak. Binaliwala ko ang takot na nararamdaman at ang tungkol sa kaligtasan ko. Ang mahalaga sa akin ng mga sandaling iyon ay ang makita ko si Nino. Sa kalagitnaan ng aking paghahanap, ay bigla na lamang ako nakaramdam ng paninindig ng balahibo sa aking batok. Pakiramdam ko ay may nakamasid sa akin mula sa dilim. Hinugot ko ang aking itak na nakasabit sa baywang. Itinuto ko ang siga na aking dala sa aking likuran para tignan kung sino ang nakatingin sa akin. Makaraan ng ilang sandali, nakarinig ako ng munting kaluskos sa may kakahuyan. Dahan-dahan akong lumakad at tumungo sa ilalim ng puno. Tumingala ako para tignan kung ano ang mayroon doon, pero wala akong nakita. Subalit naggalawan ang mayabong na halaman sa unahan na para bang may nagtatago roon. Pinagpapawisan na ako ng malagkit noon. Rinig ko na rin ang malakas na tibok ng aking puso. Nanlamig ang buo kong kalamnan at bumigat ang aking paghinga. Bumuga ako ng hangin at pilit na pinapakalma ang aking sarili. Itinatak ko sa aking isipan noon na hindi dapat ako magpapatalo sa kasamaan at kailangan kong palakasin ang aking loob. Muli na naman ako nakarinig ng kaluskos. Hanggang sa ilang sandali ay bigla ko na lamang narinig ang boses ng aking anak na si Nino. Nanlaki ang aking mga mata at mabilis na tumungo sa mayabong na halaman sa pag-aakala na si Nino ang nagtatago roon. Pero ganun na lamang ang sigaw ko nang bigla kong sunggaban ng isang malaking nilalang. Nanlilisik ang mga mata nito habang naglalaway. Napakaitim ng kanyang buong katawan. Para siyang isang aso na hindi ko maipaliwanag. Pilit niyang inaabot ang aking leeg, pero mabilis ko siyang itinulak. Kinuha ko ang pagkakataon na iyon para makatakbo papalayo sa nilalang. Habol-habol ko ang aking paghinga at noon lamang ako nakaramdam ng ganoong kaba sa tanang buhay ko. Hindi ko rin alam kung bakit nakatakbo ako ng mabilis. Marahil sa takot na baka maabutan ako ng aswang. Hindi ko akalain na nagaya nito ang boses ng anak ko para linlangin ako. Naramdaman ko na lamang na may tumatakbo sa likuran ko. Noong lumingon ako ay nakita ko ang aswang na hinahabol ako. Tawang-tawa ito habang nakasunod sa akin. Napamura ako ng malutong habang mas binilisan ko pa ang pagtakbo. Bigla na lamang akong napatigil nang mapunta siya sa harapan ko. Nanginginig ang kamay ko nang ihambalos sa kanya ang siga kong dala. Mukhang napuntahan ng apoy ang mukha niya dahil nagsisisigaw ito. Kinuha ko ang pagkakataon na iyon para saksakin siya ng dala kong talibong. Ngunit agad naman siyang nakaiwas at sinipa niya ako ng malakas. Napaubo ko nang tumama ang aking likuran sa isang punong kahoy. Mabilis na lumapit sa akin ang aswang. Hinawakan niya ako sa aking balikat at ibinaon niya roon ang mahahaba niyang mga kuko. Napasigaw ako sa sobrang sakit. Nagpumiglas na makawala mula sa kanya pero hindi niya ako binibitawan. Ibinuka niya ang kanyang bunganga at kitang-kita ko ang matutulis niyang mga ngipin. Akma niya na sana akong kakagatin sa leeg nang bigla na lamang siyang natigilan nang may tumamang pana sa kanyang noo. Nabitiwan niya ako at unti-unti siyang umatras palayo sa akin. Pilit namang binunot ng aswang ang bala ng pana sa kanyang noo pero hindi niya iyon mabunot-bunot. Isang malakas na hangin ang dumaan sa aking harapan na gawa ng isang tao. Sa isang kisap mata ko lang ay nakahandusay na ang aswang sa damuhan. Wala na itong buhay at nakatayo ang isang binatilyo sa paanan ng aswang habang may hawak-hawak na pana. Nakatalikod sa akin ang binata. Hindi siya lumingon sa akin habang sinasabi niya na umalis na ako at umuwi.
kung ayaw ko raw maging hapunan ng mga aswang ng gabing iyon. Akma na sana siyang aalis pero pinigilan ko siya. Sinubukan kong tanungin kung ano ang pangalan niya pero hindi niya ako sinagot. Tumungo naman ako sa kanyang kinatatayuan. Subalit hindi ko na siya naabutan nang mabilis siyang tumakbong papalayo. Susundan ko pa sana ang binatilyo nang maramdaman ko ang pagkirot ng aking sugat. Wala na akong nagawa kundi ang umuwi ng bahay. Habang ginagamot ko ang sugat na natamo ko mula sa aswang, ay hindi ko maiwasan ang alalahanin muli ang binata. Malakas ang kutob ko ng mga sandaling yon, na ang binatilyong nagligtas sa akin ay walang iba kundi ang albularyo na si Perez. Naisip ko na kinakailangan ko ng tulong niya para hanapin ang anak ko na si Nino. Kaya bago ako natulog, nagdesisyon ako na tutungo sa kabilang bundok para kausapin siya. Kinabukasan ay pumunta ako sa bahay ng mga magulang ni Lani para kamustahin siya. Nag-alala sa akin ang aking asawa nang makita niya ang aking sugat. Wala sana akong balak na sabihin sa kanya ang totoo para hindi na siya mag-alala sa akin. Pero pinilit ako ni Lani. Hindi siya makapaniwala nang sabihin kong may nakalaban akong aswang at muntik na sana akong makain kung hindi dumating ang isang binatilyo na tumulong sa akin. Labis naman ang kanyang pasasalamat at wala raw nangyari sa aking masama at ligtas akong nakauwi. Noon ay sinabi ko sa kanya na tutungo ko sa kabilang bundok para puntahan si Perez sa Asuncion. Noong una ay hindi pumayag si Lani dahil baka may kung anong nilalang ang naroroon sa bundok at ikapahamak ko pa. Pero hindi ako pumayag at pinilit ko ang aking asawa para makita at mabawi namin si Nino kung nasa kamay man ito ng mga aswang. Wala nang nagawa si Lani kundi ang pumayag. Pinag-iingat niya ako noong nagpaalam na ako sa kanya. Pinabaunan niya pa ako ng bawang at asin kung sakali raw na may makaharap akong aswang. Noong dumaan ako sa harap ng bahay ng aking kaibigan na si Beloy, ay tinawag niya ako. Tinanong niya ako kung saan ako pupunta. Sinabi ko naman sa kanya ang lahat. Gusto niya sana akong samahan para daw makatulong siya pero agad akong umiling. Huwag na pare, kaya ko na ito. Dito ka lang at bantayan mo ang mga anak mo. Ikaw na lang ang meron sila, kaya pahalagahan mo yon. Pagkatapos kong sabihin iyong kay Beloy, ay tinapik ko siya sa kanyang balikat. Tumango naman siya sa akin at pinipigilan ng sariling maiyak. Nang magpaalam na ako sa kanya, ay sinabihan niya ako mag-iingat. Ipagdarasal daw niya na mahanap ko na si Nino. Dumaan na muna ako nun sa bahay para kunin ang buntot ng pagi at ang aking tabak. Noong handa na ako, ay nagsimula na ako sa paglalakad patungo sa kabilang bundok. Nakasalubong ko pa noon si Mang Sael. Pinag-iingat niya ako at may ilan siyang mga habilin kapag tutungo ko sa kabilang bundok. Nagpasalamat naman ako sa matanda bago ako nagpatuloy. Tanaw ko na ang masukal na daan papasok ng bundok, kaya napabuga na ako ng hangin. Pero pinilit ko pa rin makapasok para makarating sa tuktok kung saan naroroon si Perez. Halos ang daan ay malubak at madulas. Napakataas pa at halos bangin na ang dinadaanan ko. Hingal na hingal ako sa tuwing aakyat, kaya't paminsan-minsan ay tumitigil ako para magpahinga o kaya ay ang uminom ng tubig. Hindi ko akalain na ganun pala ang bundok na kinaroroonan ni Perez. Noong nakapagpahinga na ako ay muli akong umakyat at tinakang daan patungo sa bundok. Ilang beses pa akong nadulas sa mga bato-batong daan. Makalipas ang halos 2 oras sa paglalakad, ay agad kong natanaw ang isang maliit na bahay sa tuktok. Napabuga ako ng hangin nang makita ko na rin sa wakas ang bahay ni Perez. Nakita ko ang isang matandang lalaki na nagwawalis sa kanilang bakuran, habang ang isang binatilyo ay nagsisibak ng kahoy. Napatigil siya nang makita niya ako. Kumunot ang noo nito habang kinikilala ko. Kumaway ako sa kanya at mabilis ko siyang tinawag.
Pabalas ang tingin sa akin ni Perez. Tinanong niya ako kung ano ang ginagawa ko roon at kung ano ang sadya ko. Hindi naman ako nagpaligoy-ligoy at agad kong sinabi sa kanya na nawawala ang aking anak at kinakailangan ko ng kanyang tulong. Lumapit naman sa aming kinaroroonan ng matanda. Inalalayan ako nito papasok sa loob ng kanilang bahay at binigyan ng tubig na maiinom. Nagpakilala ang matanda sa akin bilang si Lolo Elmo. Ipinasalaysay niya sa akin kung paano nawala ang anak kong si Nino habang nakikinig naman sa amin si Perez. Sinabi ko sa kanila ang lahat at kung ano ang nangyari sa buong nayon. Doon ay napabuntong hininga si Perez at sinabi niya sa akin na ginawa niya na ang lahat ng kanyang makakaya para pigilan ng mga aswang na magasik ng lagim. Ang ilan sa mga tao ay pinagaling na niya at tinutulungan. Ngunit hindi naman daw sa lahat ng oras ay malakas siya. Kagabi lang daw siya nagbalik sa pagtupad sa kanyang tungkulin matapos ang mahaba niyang pagpapahinga. Nabanggit din niya sa akin na hinahanap niya rin ang kanyang ina na tinangay rin daw ng aswang. Hindi nga lang daw niya mahanap-hanap ang kanyang ina kahit na may kakayahan pa siyang hanapin ito. Magaling daw magtago ang aswang na kumuha sa kanyang ina. Sinabi naman niya sa akin na tutulungan niya ako sa abot ng kanyang makakaya. Matapos ang pag-uusap namin, ay pinababalik niya na agad ako sa aming nayon. At siya na raw ang bahala na maganap sa aking anak. Pero hindi ako pumayag. Pinaglaban ko ang kagustuhan na tulungan siya. Ipinaliwanag ko sa kanya na gusto kong tumulong dahil anak ko ang nawawala at karapatan kong hanapin si Nino. Hindi na kumontra pa si Perez at agad na pumayag sa kagustuhan ko. Pinaalalahanan niya rin ako na hindi raw kasalanan kung hindi niya ako maprotektahan oras na malagay sa panganib ang buhay ko kapag napasa kamay ako ng aswang. Tumawa naman ako at agad na nakipagkasundo sa kanya. Doon na rin ako kumain ng tanghalian kila Perez. Sinabi rin sa akin ni Lolo Elmo na manatili raw muna ako roon sa kanila habang hindi pa namin nahanap ni Perez ang aking anak na si Nino. At kinakailangan daw namin na paghandaan ang pagharap sa aswang. Umayag naman ako dahil pabor iyon sa akin. Pagsapit ng hapon ay tinawag ako ni Perez para tulungan siya sa paggawa ng pana at palaso. Inilublob niya ang dulo ng mga palaso sa isang tubig na binabara ng asin sa kabawang. Mas mabisa raw iyong pangontra sa aswang. Tinanong ko naman siya kung paano siya naging isang albularyo at hindi naman nagdalawang isip si Perez na ibahagi sa akin ang kwento ng kanyang buhay. Bata pa lamang daw siya ay lumaki na siya sa pangangalaga ng kanyang Lolo Elmo at ng kanyang ina na si Clara. Kilala raw ng mga magagaling na albularyo ang kanyang lolo maging ang kanyang ina. Agad naman akong sumang-ayon sa kanya dahil kilalang kilala ang mga magulang niya sa buong nayo namin. Pero hindi na sila madalas pinag-uusapan noong naglaho na ang mga aswang. Kaya matagal na rin silang namahinga. Isa pa ay madalang na lang din ang naniniwala sa kanilang mga albularyo. Dahil naman sa paghanga sa kanyang ina at lolo, ay pinangarap din ni Perez na maging isang magaling na albularyo. Sinabi pa niya sa akin na gusto niyang maging isa sa tulad ng mga ito balang araw. Natupad naman daw iyon hanggang sa nagbinata siya. Hindi raw niya akalain na darating ang araw na magiging isa siyang albularyo. At sa pagtanggap daw niya ng tungkulin na iyon, ay siya naman pagkawala ng kanyang ina. Halos 3 taon na rin daw niyang hinahanap ang kanyang ina, pero hindi pa rin siya sumusuko. Malakas daw ang kutob niya na buhay pa ito. Ayon sa sinasabi ng kanyang mga dasal at ritual, nasa kamay raw ng aswang ang kanyang ina. Sinubukan niyang hanapin ito pero hindi niya mahanap-hanap. Para daw siyang nililimot ng mga aswang. Pero hindi niya raw hahayaan na magtagumpay ang mga ito. Huwag din daw akong mag-alala at mahanap din namin ang anak kong si Nino. Gagawin daw ni Perez ang lahat ng makakaya niya. Labis naman ang aking pasasalamat sa kanya ng mga sandaling iyon. Dahil kahit papano ay nabuhayan ako ng pag-asa.
Noong maayos na namin ang ginawang pana ay binigay sa akin ni Perez ang isa. Binigyan niya rin ako ng halos 15 palaso na may bisa raw ng kanyang panalangin iyon at ritual. Tinanong pa niya ako kung marunong daw akong gumamit noon. Sinabi ko naman kay Perez na hindi ako ganun kagaling. Hindi naman daw iyong problema. Ang mahalaga raw makapatay iyon ng aswang para bawiin ang kanyang ina at ang aking anak. Niyaya naman ako ni Perez na manalangin sa harap ng isang altar kasama ang kanyang lolo Elmo. Hindi naman ako tumanggi at sinamahan silang maglolo. Isang Latin na panalangin ang kanilang dinasal at nanatili lamang akong tahimik dahil hindi ako makasabay sa kanilang dalawa. Nanalangin na lamang ako sa aking isipan ng panalangin na gusto ko sa mga sandaling iyon. Halos nagtagal ng ilang minuto ang pagdarasal namin hanggang sa matapos. Naganda na kaming dalawa ni Perez pagkatapos namin magdasal. Pana lang ang kanyang dala at isang balisong. Samantalang ako ay pana sa kabuntot ng pagi. Dinala ko rin ang asin at bawang para kung sakali na maipit ako sa isang sitwasyon ay may panlaban ako sa mga aswang. Nang palabas na kami ng kanilang bahay, ay dinasalan muna kami ni Lolo Elmo. Pagkatapos noon ay nagpaalam na rin kami sa matanda. Tinahak naming dalawa ni Perez ang daan pababa ng bundok. Noon ko lang din nalaman na may maayos pala na daan kaysa sa dinaanan ko kaninang umaga. Habang naglalakad kaming dalawa, ay panayambilin sa akin ni Perez sa kung ano ang dapat naming gawin. Oras na mahanap na namin kung saan nagtatago ang mga aswang. Sumang-ayon naman ako sa kanya. Pagkarating namin sa patag ay nilakasan ko na ang aking pakiramdam. Gaya ng napag-usapan namin ni Perez, hindi namin papatay ng aswang na makikita namin, kundi tatakutin lamang namin ito para sundan daw namin ito kung saan tutungo. Panigurado raw na may pinagtataguan ng mga ito kung kaya't hindi niya mahanap-hanap. Sa kalagitnaan ng aming paglalakad, bigla kaming nakarinig ng isang munting boses na nagmula sa hindi kalayuan. Tinignan ako ni Perez at lumapit ito sa akin. Sinabi niya rin sa akin na hindi isang tao ang nagmamay-ari ng boses, kundi isang uri ng aswang na tinatawag na ek-ek. Narinig ko na rin ang kwento sa ganong klase ng aswang na kayang gayahin ng boses ng isang tao para mambiktima. Inihanda ni Perez ang kanyang pana at palaso. Inunat niya iyon at saka pinakawalan sa pinagmulan ng munting boses. Noong bumagsak ang palaso, ay narinig ko ang pagsigaw ng isang boses ng aso. Lumundag ang aswang at gulat na gulat ito nang makita si Perez. Nakabaon ang palaso sa balikat nito at nanghihina. Inunat muli ni Perez ang kanyang pana para tirahin ang aswang nang mabilis itong tumakbo palapit kay Perez para sugurin. Pero agad na nakaiwas si Perez. Sa bilis ng kilos niya hindi ko siya masundan. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko ng mga sandaling iyon. Hindi ko rin maiwasan ang humanga sa kanya, sa galing niya sa pakikipaglaban at pagiging isang albularyo. Nanlaki naman ng mga mata ko nang tumungo sa akin ang aswang para sugurin ako. Mabuti na lamang at agad akong nakaiwas. Tumungo ako sa pwesto ni Perez. Tinignan kami ng aswang bago siya galit na umalis. Hinintay namin ni Perez na makalayo ito bago kami sumunod sa likuran nito. Malayo ang tinakbo ng aswang hanggang sa tumungo ito sa isang gubat na hindi malayo sa aming baryo. Pumasok ito sa isang madilim na parte ng gubat. Hinila ko ni Perez patungo sa kanyang tabi at nagkubli kami sa isang malaking puno. Pinatahimik niya ako habang sumisilip kami sa pinasukan na masukal na gubat ng aswang. Ilang sandali pa ay nag-usad siya ng panalangin at may ibinigay sa akin na isang uri ng metal. Napakunot ang aking noo at takang-taka na tinitignan siya. Huwag kang mag-alala. Isang uri iyan ng medalyon na dinasalan ko. Ilagay mo sa bulsa mo para may proteksyon ka laban sa mga aswang. Nang hindi ka nila maunahan ng dungan, poprotektahan ka niyan laban sa kanilang lahat. Wika sa akin ni Perez. Hinawakan ko iyon ng maigpit
Noong makita ko na may maliit na butas sa dulo nun, ay agad ko yung inilagay sa kwintas na nasa aking leeg. Ano ang gagawin natin, Perez? Tanong ko sa kanya noong handa na ako. Muli naman siyang sumilip mula sa pinagkukublihan naming dalawa. Ako ang mauuna na pumasok sa loob. Oras na makapasok ako, tumungo ka sa kabilang parte at hanapin mo ang anak at ang aking ina. Nailarawan ko na sa'yo kanina kung ano ang kanyang itsura. Wika at utos sa akin ni Perez. Tumango naman ako ng sunod-sunod habang mahigpit ang pagkakahawak ko sa aking pana noon. Tumayo na si Perez at pumasok sa masukal na gubat. Ako naman ay bumuga ng hangin saka tumungo sa kabila para hanapin ang aking anak at ang ina ni Perez. Panayang usal ko ng dasal habang hinahanap kung saan naroroon ang lungga ng aswang. Pagpasok ko sa masukal na gubat, ay natanaw ko ang halos 5 kubo na naroon at nagtatago sa kadiliman. Dahan-dahan akong lumakad patungo sa kanilang kabahayan para tingnan kung naroroon si Nino at ang ina ni Perez. Ingat na ingat ako para hindi ako mapansin ng mga ilang nakabantay na aswang sa labas. Natanaw ko si Perez na kausap ang isang lalaking aswang. Tumatawa pa ito at mukhang iniinsulto si Perez. Agad naman akong kumilos ng mabilis pero may pag-iingat para mahanap ko ang aking hinahanap. Pero ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ko nang lumabas ang isang babae na siyang naaayon sa paglalarawan ni Perez. Akay-akay nito ang aking anak na si Nino. Umiiyak ang aking anak habang pilit na nagpupumiglas mula sa pagkakahila sa kanya ng nanay ni Perez. Labis ang aking pagtataka ng mga sandaling iyon habang hindi ako nakakilos sa aking kinatatayuan. Lumakad ang babae habang dala si Nino patungo sa kinaroroonan ni Perez. Kitang-kita ko ang gulat sa mga mata ng binatilyong albularyo nang masilayan niya ang kanyang ina. Malakas na nagsalita ang ina ni Perez na natutuwa raw siya at tumungo raw ng kanyang anak. Sinabi rin ito kay Perez na siya ang leader ng aswang na naroroon. Hindi makapaniwala si Perez sa kanyang narinig mula sa ina nito. Nanginginig ang kanyang kamay habang nakatutok ang pana rito. Tumawa ang ina ni Perez na para bang sinusubukan kung hanggang saan maninindigan si Perez sa kanyang paniniwala at tungkulin. Hanggang sa hindi ko na napigilan ng aking sarili. Inisa-isa kong panain ang mga aswang na naroon. Ibinuhos ko ang aking buong lakas habang tinatawag ko ang aking anak na si Nino. Sumugod sa akin ang ilang aswang at nakipaglaban ako sa mga ito. Hanggang sa mga sandaling iyon, hindi pa rin kumikilos si Perez. Kaya't sinigawan ko siya ng mga sandaling iyon. Sinabihan ko siya na bumalik siya sa kung ano ang tungkulin na pinaninindigan niya. Sinabi ko rin sa kanya na may pag-asa pa para sa kanyang ina na magbago. Dahil doon ay mabilis na kumilos si Perez at inisa-isa niya saksakin ng mga aswang gamit ang kanyang balisong. Mabilis namang kumilos si Perez nang may isang lalaking dumating na malaki ang katawan. Unti-unting nagbago ang anyo nito na para bang isa siyang malaking taong aso. Umalulong ito nang tumingala sa buwan at para bang inilalabas niya ang kanyang lakas. Sinugod nito si Perez at malakas na sinipa sa dibdib. Tumilapon si Perez sa isang bahay dahilan para mawasak ang dingding nun. Ako naman ay agad na hinanap ng aking mga mata si Nino. Hawak-hawak pa rin siya ng ina ni Perez ng mga sandaling iyon. Agad akong kumilos at tumakbo patungo sa kinaroroonan nito nang biglang may sumugod sa akin. Isang naglalaway na aswang ang sumalubong sa akin. Nagwawala rin ito at mukhang hindi na mapigilan ng sarili na kumain ng laman loob. Mas malakas siya sa akin, kaya't ilang hibla na lamang ay maaabot na niya ang aking dibdib. Pero bigla siyang sumigaw nang makita ang aking medalyon na suot. Kumilos agad ako at agad ko siyang hinambalos ng pana kong hawak. Sinipa ko pa siya at saka sinuntok. Hindi ko siya tinigilan hanggang hindi ko siya napuruan. Ngunit agad niya akong hinila sa kamay at ibinalibag sa may kakahuyan.
Halos mawalan ako ng malay dahil sa lakas ng pagkakabagsak ko sa may punong kahoy. Hindi pa tuluyang magaling ang likuran ko na siyang napuruhan din noong nakipaglaban ako sa isang aswang. Tumayo ako mula sa pagkabagsak. Muling sumugod sa akin ang aswang. Pinigilan ko ito at tinugot ang buntot ng pagi na nakasabit sa aking bewang. Malakas ko yung hinataw sa aswang dahilan para mabitawan ako nito. Sa sobrang inis at galit ko ay sinuntok ko ito ng sunod-sunod sa kanyang muka. Tinignan ko si Perez at halos nakikipagbugbugan na rin siya sa aswang na malaki ang katawan. Nasa ilalim ang aswang at siya naman ay nakapatong sa tiyan nito. Sunod-sunod ang suntok niya sa mukha nito. Noong hindi na kontento si Perez, ay hinugot niya ang balisong mula sa kanyang bewang at walang pagdadalawang isip na itinarak iyon sa dibdib ng aswang. Umalingaw-ngaw ang nakakakilabot na sigaw ng aswang sa buong gubat. Nagwala ang aswang. Nanginig ang buong katawan nito hanggang sa tuluyan itong bawian ng buhay. Agad naman akong tumungo sa kinatatayuan ni Perez at tinanong ko siya kung paano niya harapin ang kanyang ina. Tinignan niya ako noon ng mabilasik sa aking mga mata. Sinabi niya rin sa akin, alalahanin ko raw ang aking anak at siya nang bahala sa kanyang nanay na nagngangalang Clara. Tumango naman ako sa sinabing iyon ni Perez. Hindi ko rin maiwasan na mag-alala sa kanya dahil alam ko na mabigat sa kanya ang pumili. Kung ano ang kanyang uunahin, ang kanyang tungkulin o ang kanyang ina. Pero malaki ang tiwala ko sa kanya na pipiliin pa rin niya ang kabutihan kaysa sa kasamaan. Nagsimula ng kausapin ni Perez ang kanyang ina. Sinabihan niya itong bitiwan ng aking anak at magharap silang dalawa. Sinabi niya rin kay Clara na sabihin nito ang lahat kung bakit ito naging leader ng aswang. Ngumiti si Clara at tumawa ng bagya. Hindi pa rin ito binibitiwan ng aking anak na si Nino. Gustong-gusto ko nang sugurin noon si Clara pero hindi ko magawa dahil baka mas mabilis siya sa akin. Inaalala ko rin kung ano ang mararamdaman ni Perez. Wala ring tigil sa pag-iyak si Nino at ang paulit-ulit niyang pagtawag sa akin. Biglang nagsalita si Clara at sinagot niya ang tanong ni Perez. Ayon sa kanya, simula raw nang mawala siya at nang ipasa niya ang tungkulin bilang isang albularyo kay Perez, ay siya rin daw ang pagsubok ng sumpa sa kanilang angkan bilang isang aswang. Sinadya raw niyang lumayo para protektahan si Perez at si Lolo Elmo. Ayaw niya raw na madamay ang mga ito sa pagkaaswang niya. Matagal na raw iyong inilihim ni Clara sa kanilang lahat. Dagdag pa ni Clara, ginawa niya raw ang sarili na maging leader ng mga aswang para siguraduhin na hindi na ang mga ito magasik ng lagim. Sinabihan niya raw ang ilan sa mga ito na ang kainin na lamang ay ang mga hayop kaysa sa tao. Pero may iilan pa din daw talagang sinusuway siya at hindi sumusunod. May ilan pa din daw na kumakain ng laman loob ng tao. Muntik na raw mabiktima ang aking anak kung hindi niya lang daw naabutan ng isang aswang na may hawak kay Nino. Sa mga sandaling iyon ay binitiwan niya si Nino at hinayaan na lumapit sa akin. Noong nakalapit na sa akin si Nino, ay agad kong niyakap ang aking anak ng napakahigpit. Isinuot ko sa kanya ang aking kwintas na may medalyon para kung sakali na may aswang pa sa paligid ay maprotektahan siya. Nagpasalamat naman ako kay Clara ng mga sandaling yon. Pinapalis na kami ni Perez ng aking anak pero hindi ko ginawa. Sinabi ko sa kanya na hihintayin ko siya at hindi iiwan. Sabay kaming tumungo roon, kaya dapat sabay rin kaming uuwi. Natuod ako sa aking kinatatayuan nang biglang magpalit ng kanyang anyo si Clara. Mabilis naman agad na kumilos si Perez at pinasunod niya kaming dalawa ng aking anak sa kanya. Umukit siya ng bilog sa lupa at sinabuyan ang buong paligid ng asin. Pinalood niya kaming dalawa ni Nino at pinasunod sa kanyang pagdarasal. Takang-taka ako noong una kung ano ang ginagawa namin. Pero napahinga ako ng maluwag nang sabihin niya sa akin na mapapakalma nun ang kanyang ina. Sa paraan daw ng isinasagawa niyang ritual ay makukuha ang sumpa at ang itim na bertud sa loob ng katawan nito.
Pinagpatuloy namin ang pagdarasal. Unti-unting nagwawala si Clara. Nawari bang nasasaktan ito habang pinapakinggan ang aming dasal. Nanatili kaming nakaluhod ng aking anak na si Nino sa loob ng bilog na ginawa ni Perez. Samantalang si Perez, tumayo mula sa kanyang niluluhuran at lumabas sa bilog. Tumungo ito sa harapan ni Clara at hinawakan ito sa kamay. Pero agad siyang tinulak nito ng malakas. Malakas namang binigkas ni Perez ang panalangin habang unti-unting lumalapit sa kinaroroonan ng kanyang ina. Lumod si Clara habang nakatakip ang dalawa nitong kamay sa magkabilang tenga. Hindi tumigil si Perez sa pagsigaw ng panalangin hanggang sa hindi tuluyang humiga sa lupa si Clara. Bumaluktot ang kanyang ina sa lupa na para bang nasasaktan ito. Nanginginig ang buong katawan habang mabigat ang hininga. Lumod sa paanan nito si Perez at muling nag-usal ng dasal ang binatilyong albularyo. May kinuha itong rosaryo sa kanyang bulsa at isinuot iyon sa kanyang ina. Pinahingi niya ng tawad ang kanyang ina sa Diyos. Hanggang sa tuluyan na itong naging normal. Bumalik sa dati niyang anyo si Clara. Tinulungan naman itong tumayo ni Perez, pero nanghihina itong hinawakan ni Perez sa braso. Ngumiti si Clara sa kanyang anak at saka pumikit. Kitang-kita ko ang pagbabago sa katawan nito, lalo na noong isinuka na nito ang itim na bertud. Nawala na ang pagkaaswang nito. Sumuka ito ng sumuka hanggang sa manghina. Agad naman siyang sinalon ni Perez, pero laking gulat ni Perez nang hugutin ni Clara ang kanyang balisong at itinarak ng babae iyon sa sariling dibdib. Gulat na gulat si Perez habang pinipigilan ng kanyang ina. Subalit huli na ang lahat. Sumuka na ng dugo si Clara at nag-aagaw buhay na ito. Umiling si Perez at umiyak. Tinatawag ang kanyang ina at tinatanong ito kung bakit nito iyon ginawa. Sa nanghihina at nag-aagaw buhay, ay sinagot ni Clara ang katanungan ng kanyang anak. Ang sagot niya ay ginawa niya iyon para iligtas si Perez mula sa sumpatang buong tao sa aming nayon. Sa kanya na raw matatapos ang sumpa bilang aswang at hindi na daw niya hahayaan na dumami pa yon. Pagkatapos na hawakan ni Clara ang pisngi ni Perez, ay isang ngiti ang sumilay sa mga labi ng babae. Humingi ito ng tawad kay Perez dahil hindi na siya magtatagal. Awang-awa ko sa mag-ina ng mga sandaling iyon, pero wala man lang akong naitulong sa kanila. Simula ng gabing iyon ay inilibing ni Perez ang kanyang ina. Hinatid niya rin kami ni Nino sa bahay. Labis ang pasasalamat ko sa kanya noon dahil sa kanyang tulong. Ngumiti naman siya sa akin kahit hindi iyon umabot sa kanyang mga mata. Humingi rin siya sa akin ng tawad dahil sa nangyari. Tanaw ko na lamang si Perez nang umalis na siya para bumalik sa bundok. Pero hindi ko inaasahan na iyon na rin pala ang una at huling pagkikita naming dalawa. Pagkatapos kasi ng nangyari ay wala na akong nabalitaan sa kanila ng kanyang lolo Elmo. Sinubukan ko rin silang puntahan sa tuktok ng bundok, pero pagdating ko roon ay wala na silang maglolo. Nanatiling tahimik ang aming baryo simula noon. Wala nang aswang na gumagala sa tuwing sasapit ang kadiliman. Pero minsan, may naririnig kaming huni ng mga ito, pero hindi na namin pinapansin. Kung saan man naroon si Perez Asuncion ang binatilyong albularyo, malaki ang pasasalamat at respeto ko sa kanya. Dahil kung wala ang kanyang tulong, siguro ay hindi ko na nabawi ang aking anak. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kakwentong kalakbay. Maraming salamat.